Magandang libangan sana ng mga residente sa isang barangay sa Kawit, Cavite ang itinayo roong basketballan. Pero perwisyo raw ang dulot niyan sa mga motorista dahil sumasapaw sa kalsada. Isinangguni yan sa inyong Kapuso Action Man. Basketball court na sumapaw sa kalsada? Ganyan ang sitwasyon sa daang Bacal Street sa barangay Gahak, Kawit, Cavite, kaya ang ilang motorista umaalma na. Hindi ka po makakadaan talaga pag may liga dito. Nagta-traffic po siya pag nagliliga. Kasi po minsan nakakaabala rin po sa mga motorista dahil sinasarado po yung kalsada. Pag may nagbabasketball po, pinapatigil lang po muna yung nadaan. Bagaman pabor sa ilang residente ang pagkakaroon ng basketball court, may suwestyon ang ibang naaabala na dahil dito. Ito na yung pinakamalaking space na pwedeng tayuan ng court. Kasi wala nang ibang pwedeng pagpwestuhan. Every time naman na mag-time out, pinapadaan naman yung mga sasakyan. Sa abala, konting minuto lang po ang abala nila. Pag may laro naman po, meron naman po nag-a-assist yung mga barangay po. Mas okay po na ilipat siya sa hindi karsada para walang naabala. Kung ililipat po, mas maganda naman po ito. Para rin po sa safety ng mga naglalaro ng basketball po. Paliwanag ng kapitan ng barangay Gahak. Nandun naman po kami talaga na meron po talagang liga doon po sa kalye sinasabi po sa reklamo. Alam din po namin na meron pong mandato ang BLG sa road clearing and obstruction. Pero po, sa barangay po namin, sa barangay Gahak, kaligayahan na lang po kasi ng mga kabataan po na magkaroon po kami ng palaro taon-taon. Wala po talaga kaming available na lupa. Kaya po doon po siya napalagay. Hinihingi na lang po namin ng pasensya at sana po maintindihan din po naman nila. Sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite. Wala talagang public land doon sa kanila. Kaya yun lang ang nagamit nilang court. Humihingi ko kami ng dispensya doon sa mga gumagamit yung kalye. Ang priority doon, yung mga motorista. Basta merong motorista at kailangan dumaan, ini-stop na yung laro doon. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na ililipat ang basketball court sa lalong madaling panahon. Maghahanap kami ng lugar na mapagtatayuan ng magandang court para sa kanila. Makikipag-usap kami ni Kapitan kay Mayor at makipag-coordinate kami sa pamunuan ng Tirona High School para mapagbigyan yung mga taga Barangay Gahak. Aasahan namin ang pangakong yan ng lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa naman reklamo pang-abuso, katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Hindi raw makaapekto sa trabaho ng Commission on Human Rights ang nilikhang Special Committee on Human Rights Coordination ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon sa ilang grupo, mas dapat tugunan ng gobyerno ang anilay lumalang human rights violation sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa ilalim ng Administrative Order 22 na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin, nilikha ang Special Committee on Human Rights Coordination. Ang komite ay nasa ilalim ng Presidential Human Rights Committee. Layunin nito na ipagpatuloy ang initiatives at accomplishments ng UNJP o United Nations Joint Program para sa Human Rights na magtatapos sa July 31. Kumbaga, imbes na i-extend ang gawain ng UNJP, ang Special Committee na ang gagawa nito. Ilan pa sa trabaho ng Special Committee na tinawag ding super body ng Malacanang, pagpapatibay ng mekanismo para sa proteksyon at promotion ng human rights sa larangan ng investigation and accountability, paglikom ng datos kaugnay sa human rights violations ng law enforcement agencies, human rights-based approach sa pagsugpo sa droga, at pagbibigay daan para makahingi ng tulong ang mga biktima ng human rights. Ilan sa trabahong ito, ginagawa na rin ng CHR o Commission on Human Rights. Pero sabi ng CHR, hindi naman ito makakaapekto sa kanilang trabaho bilang isang independent body na nilikha ng konstitusyon para pangalagaan ang karapatang pantao. Hindi po siya makakaapekto sa mandato ng Commission on Human Rights. We remain to be an independent body who will monitor the government's compliance and also to protect and promote
human rights in the Philippines. Kaya tuloy lang daw ang kanilang trabaho at kabilang dito yung mga ulat ng paglabag sa human rights na naitala sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Yung records namin will validate na may mga, andyan pa rin ho yung mga paglabag sa karapatang pantao. So may mga nare-record pa rin ho kami ng disappearances, killings, threats, yan, yung red tagging mo lalo na. Ang kinusang magbubukid ng Pilipinas at tanggol magsasaka, iniharap sa media ang mga biktima raw ng red tagging ng gobyerno na nalagay umano sa panganib ang buhay habang tumutulong sa mga hinaing ng magsasaka. Para sa kanila, dapat direktang tugunan ng gobyerno ang anilay lumalalang human rights violations imbis na lumikha ng special committee. At tingin namin postura para sabihing concern si BBM sa human rights violation. Sa totoo, ang kanyang policies at program ay tuloy-tuloy ang maligayang buhay ng mga nasa security forces. Walang napapanagot. Laging pagtatakip at saka pag-deodorize, no? Masabi na kahit papano ang administrasyong Marcos Jr. ay palitawing nagtataguyod, no, ng karapatang pantao. Samantala, inilunsad naman ngayon ng CHR at ng ilang ambassador ng iba't ibang bansa ang mismo o Management Information System Monitoring Outlet, isang application o app kung saan pwede kayong magreklamo kaugnay sa human rights gamit ang inyong mga gadgets. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nauwi sa pagluluksa ang Mother's Day celebration ng isang pamilya sa Maynila. May naghamunan kasi na away at ang umawat, sinapak, bumagsak at nabagok. Nakatuto si Marie Zumali. Masaya pa nag-videoke ang pamilya Bugayong para sa Mother's Day kagabi sa Maynila. Pero ang 44 anyos sa si Ronaldo Bugayong na namili pa ng kakantahin para sa ina, huling pagkakataon na palang makakasama ng mga kaanak. Maya-maya kasi nang hamon ng away ang lasing umano niyang bayaw na si Eduardo Villanueva. Sa gitna ng suntukan nito at ng pamangkin, umawat si Ronaldo. Pero sa kanya nabunton ang galit ng suspect. Bigla na lang niya sila pang si Ronaldo. Baksa kaming dalawa. Tito, marami. Akala ko itatayo niya ako dahil natumba ako. Nakadilit niya man ay nakagano siya sa akin. Sabi ko na rin kasi gusto ko itayo niya ako. Yun na yung huling-huling nakatingin siya sa akin. Yun na napakasakit. Pero nakita ko nung umampas yung ulo niya dyan. Hindi ko talaga kaya yun. Anong pagkasuntok sa kanya, tumama yung kanyang ulo sa isang nakaparadang motorsiklo hanggang sa bumagsak nga po doon sa lapag, sa pavement, na doon na siya nawalan ng malay. Agad itinakbo ang biktima sa ospital. Nirevive pa raw siya nung una pero binawian din ang buhay dahil sa pagkabagok umano ng ulo. Ang ama niya hindi napigilang maging emosyonal. Wala kaming matraso. Hindi naman po ako nakakalimot sa inyo. Bakit ganito? Kapalit. Ano ito? Aminado naman ang suspect na si Villanueva sa nagawa pero hindi raw niya sinasadya. Katunayan nabugbog din daw siya ng pamangkin ni Ronaldo. Tanghali pa lang daw ay inis na siya sa pamangkin. Napikon po ako sa pamangkin niya dahil sa mga pananalita ng pamangkin niya sa tiyuhin niya. Nagsisisi rin ako, ma'am, kung bakit lumabas pa ako. Patulog na sana talaga ako eh. Sana mapatawad nila ako. Hindi ko naman gusto yung nangyari. Hindi ko siya mapapatawad. Walang kasalanan ng anak ko sa kanya. Walang kasalanan ng anak ko. Hindi na po, kasi grabe na siya. Nakapatay na siya.
Isa sa ilalim sa autopsy ang biktima habang ang suspect naman ay nakatakdang i-inquest bukas at sasampa ng reklamong homicide. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mahigit 40 lugar ang nakaranas ng danger level na heat index ngayong araw. Kasama riyan ang pinakamataas na 50 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, 48 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, habang 47 degrees Celsius naman sa Sangley Point, Cavite, Vira, Catanduanes at Eastern Samar. Bukas, posibleng sa Dagupan City ulit pinakamainit sa 47 degrees Celsius, 46 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Bicol Region at 45 degrees Celsius sa ilang lugar sa Visayas at Agusan del Norte. Ang mahigit 30 iba pang lugar na nasa danger level ang heat index bukas. Aabot naman sa 42 hanggang 44 degrees Celsius pero may tsansang maibsan ang init sa ilang lugar dahil po sa pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, umaga pa lamang may tsansa na ng ulan sa Mimaropa pati sa Northern at Central Luzon. Mas marami ng uulanin sa hapon kasama ang Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Matitindi ang ulan sa ilang lugar kaya maging alerto. Sa Metro Manila, posible ring magpaulan ng localized thunderstorms. Ang thunderstorms ay posibleng magdulot ng baha o landslide gaya ng naranasan sa ilang lugar sa bansa noong weekend at ngayong Lunes. Sa Bontoc Mountain Province, rumagasa ang kulay putik na tubig kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan at hangin. Tuloy-tuloy ang agos ng baha kaya marami ang pansamantalang hindi nakalabas ng bahay dahil wala pong madaanan. Nagmistulang malawak na ilog naman ang mga kalsada sa Cotabato City. Mga kapuso, sa gitna ng tag-init, posibleng maranasan natin ang thunderstorms. Kaya laging mag-ingat at mag-monitor ng updates. Sa Cebu, pinukpok na, nilunod pa umano ng isang 14 anyos ang kanyang kapatid sa ina na 5 taong gulang lang. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nasa kustudiya ng Home Care for Children sa Lapu-Lapu City ang 14 na taong gulang na sospek sa pagpaslang sa 5 taong gulang niyang kapatid. Ayon sa paglalahad ng isa pa nitong kapatid, pinukpok sa ulo bago nilunod ng sospek ang biktima sa dagat. Dahil minor de edad, hindi siya maaaring basta ihalo sa ibang nakakulong. Pag-aaralan din muna ang kanyang kaso. Naguwat kami sa ilahang evaluation. O once maingon sila i-file, among i-file kay makabiolate man may aning abalaura kami mismo sa pulis kung amo i-edit sub-file sa kaso sa prosecutor considering niingon man ang balaod nga dili gyud mi pwede mo file considering ang age sa kaning in contact with the law kaning na-rescued na to ang minor. 14 years old man siya, ma'am. So dili pa gyud siya sa kaso kaning sa Republic Act 9344 nato, no? But maka-undergo gyud siya og intervention program sa diri sa ato ang facility. Isa sa ilalim sa psychosocial intervention ang binatilyong sospek. Batay sa salaysay ng sospek, isa pang kapatid, ina nila at mga kapitbahay. Kabilang sa mga intervention ang mental health consultation. Lalo't pinagbuhatan rin umano nito ng kamay ang ina at iginapo sa kahoy ang isang nakababatang kapatid. Pero nakitaan din ang 14 anyos ng mga marka ng ngipin sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil kinakagat umano ng ina at pinagbubuhatan din ng kamay. Hindi nga naa sa level nga abuse siya, kabata. Nya, mo na magbutang sa iyang una-una. Nya, di man siya kabalo sa iyang si father, mo tong ingon siya, dito niya gi, kuan sa niya igsuon. Daw mo lagi na, wala lang yun na tigay pagtagad sa ginikanan nga pagtanaw niya o violente na gid ang bata. Dapat nuduol siya sa barangay or ay ni psychologist nga mo-intervene nga murag violente naman yung bata. Wala lang ta nato gipaabot ang point nga maabot ato ba. Sa naunang panayam sa ina ng sospek, mas nanaisin niya na pansamantalang sa Home Care for Children muna maglalagi ang anak habang isa sa ilalim ito sa intervention. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Luan May Rondina, nakatutok 24 oras. Sa pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa umano'y PDEA leaks, kinumpirma ng isang ospital ang pagpapadrug test ng Pangulo noong 2022 campaign season at ang pagnegatibo niya sa cocaine. Kaugnay pa rin ang umano'y dokumento, balak ipasabpina si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na nabanggit sa pagdinig. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Isasabpina na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kapag hindi ulit dumalo sa pagdinig ukol sa umano'y PIDEA leaks. Nais tanungin ng komite si Ochoa sa alegasyong iniutos niyang huwag ituloy ang operasyon ng PIDEA sa isang condo unit sa Makati noong March 2012 kung saan gumagamit umano ng illegal na droga ang ilang artista at politiko. Pero nagsumite ng medical certificate si Ochoa na positibo sa COVID-19 kaya hindi na naman nakarating kanina. So we will be giving Attorney Paquito Ochoa 1 week to recover from COVID. And we have already sent to him 2 invitation letters. So by this time, you issue subpoena for his attendance before this committee. Kung hindi pa rin siya mag-attend, baka a warrant of arrest will be issued by the Senate kung hindi siya magpakita. Just for the record, dahil mahirap yung iniiwasan tayo. Kung nandito sana si Paquito Ochoa, I could have decided to adjourn this hearing. Pero mahirap yung hanging tayo, Your Honor, kailangan humarap siya dito sa ating committee. Ang nag-akusa kay Ochoa, si dating PIDEA agent Jonathan Morales na nakapirma sa nilik na umano'y PIDEA document na nag-uugnay sa ilang personalidad sa illegal na droga. Nauna nang itinanggi ng PIDEA na totoo ang dokumento sa PIDEA leaks. Sa pagdinig kanina, nagkainitan sina Morales at Senador Jinggoy Estrada. Inisa-isa kasi ni Estrada ang mga kasong kinahaharap ni Morales at si Morales inungkat ang kaso noon ni Estrada. If we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. Paniniwalaan natin na marami palang kaso. Hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikialaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Dumating din sa pagdinig si Senate President Mig Zubiri na impinuntong wala pang inilalabas na documentary evidence si Morales. Hindi pwedeng sabi-sabi lang at pinapaalala natin ang halaga na mapagkakatiwala ang resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang. Para hindi po tayo dito gagamitin ng ibang grupo pamumulitika. Yun lamang. Maraming salamat po. Tinalakay rin sa pagdinig ang kumalat online na CCTV footage umano sa bahay ni Morales kung saan maririnig sa loudspeaker ng telepono ang babalang papatayin daw si Morales. Ang boses sa kabilang linya ng telepono, si Eric Picoy Santiago na taga Napolcom. Pag-amin niya ngayon, gawa-gawa lang daw niya ang kanyang mga sinabi kay Romeo Enriquez na isa ring dating PIDEA agent. Yun po ay katang-isip ko lang, pasensya na po kayo. Kaya po, humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. Mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. Sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Naungkat din sa pagdinig ang pagpapadrug test ni Pangulong Bongbong Marcos nung tumatakbo pa lang siya sa pagkapangulo. Ayon sa St. Luke's Medical Center, nagnegatibo siya sa cocaine. Hindi rin daw sila ang naglabas ng resulta kundi ang kampo ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kasunod po ng Mother's Day kahapon, pahiyas naman ang sunod na gugunitain sa Lukban, Quezon. Ang mga nanay roon na gumagawa ng mga pangdekorasyon sa pista para may dagdag panggastos ang pamilya, hinandugan ng regalo ng GMA Kapuso Foundation. Tuwing papalapit ang buwan ng Mayo, abala na raw ang mga kababaihan dito sa Lukban sa Quezon sa paggawa ng makukulay na kiping na ginagamit pang dekorasyon tuwing Pahiyas Festival.
₱5 ang bayad para sa kada isang keeping. Si Shirley dito na kumukuha ng pangdagdag gastusin sa pamilya at pambili ng gamot sa kanyang psoriasis. Ang katulad ko po may sakit ng psoriasis, ang kalaban po niya ay stress at yung panahon. Tulad po ngayon, mainit. Yun po ang nakakatiga. Katuwang ang Medilinks Laboratory Incorporated, handog natin sa Keeping Makers ang libreng breast examination, pap smear, HPV testing. At itinuro ang kahalagahan ng mga ito sa ating kalusugan. Human papilloma virus. Yan po ang sanhi ng cervical cancer. Ang screening ng HPV test, ang purpose nito ay upang matuklasan o madiskubre ang cervical cancer ng maaga, upang ito ay maagapan at madali pa ang gamutan nito. Sa ating mga kababaihan, sa mga may edad 21 years and pataas, makapagpa-pap smear po tayo yearly. Ganon din po self-breast examination. Ito po ay ginagawa 7 days after your menstruation. May libre ring gupit at may paraffol ng appliances. Si Shirley, binigyan din natin ng gamot para sa sakit niyang psoriasis. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation at nabigyan po kami ng pagpapahalaga ang aming mga inang magkikiping. Sa inyo pong mga regalo ay ngayon pong buwan ng mga ina. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Tila maila pa rin ang hustisya sa mga kaanak na magkasintahang natagpo ang patay kamakailan sa Davao City. Anila, may third party na sangkot sa krimen pero iba ang tingin ng pulisya. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Mahigit 3 linggo na ang nakararaan ng matagpuang kapwa-patay sa isang kondominium sa Davao City. Sina Jeffrey Predas, 29 anyos na taga Parañaque, at 27 anyos niyang kinakasamang si Jennifer Chavez, taga Cavite. Nagtungo silang Davao City para manood umano ng concert. Unang natagpuan ang bangkay ng lalaki sa ground floor ng gusali na hindi na makilala dahil sa pagkakahulog mula sa building at tad-tad pa ng saksak sa katawan at laslas ang leeg. Ikalawang nakita ang babaeng biktima sa loob ng silid sa ikatlong palapag. May mga tama rin ang saksak sa katawan at laslas din ang leeg. Hindi po talaga makatarungan yung ginawa nila eh. Sobrang brutal po. Grabe po, parang hindi po makatao. Parang napakawalang puso. Naihatid na sa uling kantungan ng mga biktima noong nakaraang linggo pero tila mailap pa rin umano ang hustisya ayon sa kanilang mahal sa buhay. Noong una po kasi, ang sabi po nila is baka suicide daw po yung nangyari. Pero after autopsy po kasi, nung inexplain po sa amin ng doktor na hindi daw po magagawa yun ng tao sa sarili niya. Naniniwala ang kaanak ng mga biktima may third party na sangkot sa krimen. Hindi po kami naniniwala na magagawa ni Jeff yun kay Jen na saktan niya o gawan niya po ng kahit anuman na ikakamatay. May defense wound si kuya, so nanlaban po talaga siya. Si ate rin po may defense may sign po na nanlaban si ate sa kamay po niya. Bago ilibing ang mga biktima, nagsadya sa burol ang mga investigador sa kaso. Binuksan ang ataol at kinuna ng sukat ng paa si Jeffrey. Kasi sa initial na nakuha natin, sir, from the forensic unit result, is wala pa tayong makakonect talaga, sir, na may third party involved. Baka pinatay ng lalaking babae before siya napakamatay. May 2 persons of interest na inimbitahan ng mga pulis pero pinalaya din daw kalaunan. Isa sa kanila, matagal ng kaibigan ni Jennifer at siya umanong nag-ayos ng booking para sa kwarto kung saan natagpo ang patay ang babaeng biktima. Hindi tayo pwede mag-hold, sir, no? Kasi wala pang sakto na kaso na ipapahal sa kanila. Kasi pag hold natin sila, sir, ito rin, kapulisan din natin, sir, na baka pwede file ng kaso. Kasi wala pa talagang kaso na ni-file sa kanila. Ongoing pa kasi yung investigation. Sila yung nag-book. So ano pong intention? Kung gano'n, nung may nangyaring insidente dun sa room, na siya yung nag-book, bakit
naglaho din po siya. Ang Davao City Police Station, hawak na ang mga karagdagang ebidensya. Kasi may hinihintay pa tayong result from the forensic unit, sir, na kinakandak. Yan yung hinihintay natin, sir, para ma-connect doon sa investigation na kinakandak ng investigators natin from the Bahada Police Station. With consent sa family na kunin yung cellphones ng dalawang biktima. Sinisiguro natin, sir, na kung magpa-file man tayo ng kaso, yan talaga yung suspects. May mga anggulo kami tinitingnan. Hindi lang kami focus sa isang anggulo, sir, na crime of passion, may love triangle. May iba pa tayong tinitingnan. Hindi kasi kami titigil hanggat hindi nila nakakamtan yung hostation na dapat makamtan po nila. We're hoping na sana maibigay yung tamang justice po na kailangan po talaga. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.